maagang pinupolitika nila ang ating pangalawang Pangulo. Bakit? Sapagkat alam natin na mga Duterte ay malakas ang karisma sa tao, sapagkat nakikita natin sa kanila ang tunay na paglilingkod, ang pagsiserbisyo. Nakita natin sa ating dating Pangulo na kung saan ay ipinakita niya ang mga resibo sa kanyang paglilingkod, ang mga legasiya sa pamagitan ng mga build program sa paglaban sa mga alipin ng drugs at marami pang iba. Kaya nga, ang ginagawa ng mga kalaban ng mga Duterte ay gumagawa ng lahat ng paninira laban sa kanila. Ngunit, maaari nilang siraan ang mga Dutertes, ang ating Vice Presidente. Ngunit hindi nila kayang sirain. At alam natin na ang pangalawang Pangulo ay napakatatag, matibay sa panindigan, kahanga-hanga ang kanyang katangian. So yun nga, nakita ng Supreme Court nang isinampang articles of impeachment laban kay Vice Presidente ay unconstitutional. Bakit? Sapagat mayroon ng tatlong naunang articles of impeachment na i-file noong December 2, December 4 at ng December 9. Ngunit, in-archive nila ito. Itinago sa baol. Hindi pinagalaw, kanilang pinatulog. At nung dumating ang pang-apat na articles of impeachment noong February 6, ito'y karakaraka nilang itinransmit sa Senado. Sa pagkakala nila siguro na hawak nila ang kapangyarihan and they are above the law. At sa pag-aakala nila siguro na nung nakalipas na May 2025 election ay liyamado sila sa resulta, ngunit nagkamali sila. Bakit? Sapagkat ang naging liyamado ay ang oposisyon, ang mga Duterte groups na kung saan pinangungunahan ni Tatay Digong. At doon nakita ng Supreme Court ang unconstitutional dahil lumabag ito sa 1-year bar rule. Sapagkat nakasaad sa konstitusyon ng isang impeachable officer o taong gobyerno ay isang bisis lang dapat sampahan ng articles of impeachment sa isang taon. Ngunit, umabot sila sa pang-apat na articles of impeachment at ito ang kanilang ginalaw. Kaya idiniklara ng Supreme Court na unconstitutional ang articles of impeachment. At hindi lamang yon, lumalabas pala na dinideprive nila ng liberty at kalayaan ang ating pangalawang Pangulo. Dinideprive nila sa karapatan ang ating pangalawang Pangulo. Kaya nakakalungkot ang kailang mga pinagagawa, ngunit masaya tayo sa desisyon ng Korte Suprema. Mabuhay ang ating pangalawang Pangulo, mabuhay ang VP Sara Duterte, at mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang mga Duterte supporters. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong lahat. I love you all, mga kababayan.